Problema sa Kamanava area at ilang kalapit na lugar ang paulit-ulit ng baha sa tuwing may pag-ulan. Ano nga ba ang nagpapalala sa pagbaha? Saksi si PR Kanghel. Habang tumatagal, tila lalo pang lumalala ang dekada ng problema ng baha sa Kamanava, gayon din sa mga kalapit na lugar sa Bulacan. Yan sana ang susolusyonan ng polder o earth dike na bahagi ng Caloocan, Malabon, Navotas Flood Control Project na sinimula noon pang 2007 at natapos ngayon lang Enero. Pero sa Malabon, tila bitin daw ang taas ng dike kaya tuloy ang baha, gaya ng dati nang idinaing sa amin ng mga residente. Laging problema yan basta high tide. Ayon sa DPWH, inasahan na raw nilang bababa ang mismong dike. Kailangan lang daw itong kumpunihin kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Kasi yung top elevation nito dapat should be at elevation 12.9 meters. So, merong portions dito na nandun na-reach na niya yung 12.9, pero may portions na medyo bumaba because of consolidation settlement and also because of subsidies. Sa Valenzuela, nakaumang naman ang Valenzuela-Obando May Kawayan Flood Project. 11 taon na itong ginawa ng pag-aaral pero hindi maumpisahan dahil sa kakulangan ng pondo. Hindi naman to something complicated. It's just magastos lang talaga dahil malaki yung land area. Pero hindi lang malalaking proyekto ang napapabayaan. Ang Bulod Dam na dapat kumukontrol sa tubig ng ilang ilog sa Bulacan, hindi pa rin nakukumpuni matapos wasakin ng bagyong Pedring Setyembre noong nakaraang taon. Kaya nagdudulot ng pagbaha sa bayan ng San Miguel. Kahapon, sa kasagsagan ng mga pagbaha, dinatnan ng GMA News na sinasurvey pa lang ang lugar ng mga tauhan ng National Irrigation Administration. Dahil hindi agad nasikaso, sumasabay patuloy ang mga hindi pa tapos na infrastruktura sa mga problemang lumulutang sa mismong pagsusungit ng panahon. Tulad ng mga toneladang basurang inanod na naman sa Manila Bay. Sa estimate namin, nasa na to? Siguro nasa kulang-kulang 100 cubic meters na. Ngayon lang din napansin ang ilang maliliit na bitak sa seawall ng Baywalk na kapapalit lang matapos itong masira rin ng bagyong Pedring. Pero gate ng DPWH, manipis lang umano ang mga crack na dulot lang daw ng init at lamig dahil sa posibleng pagkukulang ng concrete epoxy sa finish nito. Ipukorek natin yan, sisiguraduhin ko sa inyo na palalagyan natin ng mas sufficient na concrete epoxy. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi.